Mga kababayan, nagbabala ang pag-asa sa tropical storm na posibleng umabot sa super typhoon sa mga araw ng November 9 at 10. Ang bagyong Uwan ay sinasabing posibleng dumaan sa Central o Northern Luzon. Ang pinakamataas na babalang itataas para kay Uwan ay ang signal number 5. Ang signal number 5 ay nagpapahiwatig ng mga hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour o mas mataas pa. Ito ang mga panganib at epekto ng super typhoon. Matinding malakas na hangin. Ang ganito kalakas na hangin ay maaaring magpatumba ng mga puno, makasira ng mga bahay, lalo na ang mga luma o magagaan ang pagkakagawa, at magdulot ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Pangalawa, malakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Malakas na ulan ang inaasahan, lalo na sa gabi at sa araw ng paglapag ng bagyo. Maaring magdulot ito ng pagbaha sa mga ilog at lungsod at pagguho ng lupa sa mga burol at kabundukan. Pangatlo, storm surge. Para sa mga pamayanang nakaharap sa dagat, malaking panganib ang storm surge at malalaking alon. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay maaring umabot sa loob ng kalupaan, magdulot ng pagbaha at pagguho ng dalampasigan. Pang-apat, mga epekto pagkatapos ng bagyo, pagkawala ng kuryente, tubig, at transportasyon. Asahan ang mga abala gaya ng natumbang linya ng kuryente, putol na komunikasyon, saradong daan, dahil sa debris o pagbaha, at pagkaantala ng supply ng pagkain at gasolina. Ang mga serbisyo ng emergency at rescue ay maaring ma-overload o maantala. Ito naman ang mga paalala para sa ating kaligtasan. Una, maghandang lumikas. Kung ikaw ay nakatira sa mapanganib na lugar o high-risk area tulad ng baybaying dagat, madaling bahain o madaling gumuho ang lupa, maghanda sa paglikas kapag inutos na ng mga otoridad. Tandaan, ang maagang paglikas ay mahalaga sa kaligtasan. Pangalawa, siguraduhin ang ari-arian. Ilagay sa loob o itali ng maayos ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno at siguraduhin nakasara ng maayos ang mga bintana at pinto. Pangatlo, maghanda ng mga supply at ilagay sa loob ng waterproof bag. Magtabi ng pagkain, tubig, gamot, baterya, flashlight para sa hindi bababa ng 3 araw. I-full charge ang mga cellphone at power bank. Pang-apat, iwasan ang pagbiyahe, lalo na pagkatapos tumama ng bagyo. Maaring sarado ang mga daan at kanselado ang mga biyahe. Delikado ang pagguho ng lupa at pagkahulog ng mga puno. Panglima, lumayo sa baybayin, lalo na habang tumatama ang bagyo. Ang storm surge at malalaking alon ay maaaring nakamamatay. Pang-anim, magkaroon ng plano sa komunikasyon. Alamin kung saan magkikita ang pamilya kung magkawalaan sa paglikas. Pang-pito, pag-iingat pagkatapos ng bagyo. Mag-ingat sa mga natumbang linya ng kuryente, mahihinang istruktura ng gusali, kontaminadong tubig o madulas o maputik na daan matapos ang malakas na ulan o pagbaha. Pang-walo, tumulong tayo sa mga matatanda, may kapansanan at mga bata. At pang-siyam, subaybayan ang mga opisyal na ulat. Maaring magbago ang sitwasyon. Tutukan ang mga buletin mula sa pag-asa at mga lokal na otoridad. Maghanda tayo habang wala pa ang bagyo para mapanigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Mas mabuti ng labis ang paghahanda kaysa walang kahandaan. Syukran. Alright mga kababayan, so napakaganda ng ginawa ni Vice President Sara Duterte kung saan tayo po ay kanyang pinaalalahanan gamit po ang kanyang social media platform, no, na talagang malawak yung maaabot netong kanyang mensahe upang hindi na po maulit yung nangyari po nung nakaraan o posibleng malesen
yung posibleng masamang mangyari po sa ating mga kababayan kasi hindi po natin alam, hindi po natin mapipredict kung ano po talaga yung dala-dala nitong napakalakas na bagyo na ito, no? Dahil kung maaalala ninyo mga kababayan, yung epekto po ng bagyong Tinyo sa Cebu at sa iba pang mga lugar kagaya ng Palawan at iba pang mga karatig nating probinsya na lubha pong naapektuhan, no? At nakakalungkot dahil napakarami pong mga ari-arian, kabuhayan at higit sa lahat buhay ang nawala dahil po dito sa bagyong ito. At hindi lang yung bagyo ang ating sinisisi dito mga kababayan kundi yung mga flood control projects na yung iba ay ghost projects, yung iba ay substandards na talaga namang nakaapekto po ng lubha sa ating mga kababayan, no? Dito po sa kababayaan ng iilang individual, no? Lalo na yung mga nasa gobyerno na kinurakot yung pondo para po dito sa ating mga flood control na siya sanang magpoprotekta sa ating mamamayan dito sa Pilipinas, no? At hindi mo puwede kasi mga kababayan kagaya ng sinasabi ng ating pangulo na hindi inaasahan na ganito katindi kalakas yung bagyo na sasapit o tatama dito sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, wala pa man din bagyo, dapat alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Meron ka ng plano, no? Pagka may mga ganitong sakuna. At hindi kung kailan nandiyan na yung bagyo at kung kailan nakapaminsala na ay saka ka mag-iisip ng solusyon. Kaya nga po meron tayong kasabihan na prevention is better than cure, no? So mas mainam na agapan na yung mga posibilidad na mangyayari, no, pag tumama sa atin yung ganito kalalakas na bagyo. Kasi hindi na bago para sa atin 'to mga kababayan. At alam naman po natin na ang bansang Pilipinas po ay talagang dinaraanan po talaga yan taon-taon ng mga malalakas na bagyo, no? Kaya dapat bilang isang head of state, alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin at dapat nga natututo tayo sa bawat nangyayari, no? Nagiging mas maalam tayo at mas ina-advance po natin yung mga services, yung mga pagkalinga, yung pagtugon agad dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Dapat ano na yan, nakalatag na yan ng mas maayos at mas advance. No, hindi yung ganito yung nangyari na kung kailan natapos na ang bagyo saka kayo magkakaroon ng briefing kung ano yung gagawin. So parang makikita mo pa lang dito sa ginagawa ng ating gobyerno, parang ano ba to? Parang kung kailan nagkagulo na, kung kailan marami ng nasawi, saka pakikilos, kung kailan marami ng na-damage. So ito lang yung nakikita kong obserbasyon na sa gobyerno natin ngayon. Although siguro may ginagawa silang mga ilang paraan para matugunan yung mga pangangailangan kagaya ng pagbibigay ng mga relief goods, mga ganyan. Pero hindi naman ito sapat mga kababayan, no, upang matugunan yung pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. So maaaring yung iba talaga ay hindi nakakatanggap ng mga tulong mula sa gobyerno dahil nga po na napakalayo na po ng kanilang mga lugar at hindi passable. So possible po talaga yun na hindi sila naaabot ng tulong. Kaya sa pamamagitan po ng naging live ni Vice President Sara Duterte or itong kanyang video message para po sa atin ay isang pagpapaalala, no, na malayo pa man at hindi pa man dumadating dito yung bagyo kasi maaari mag-iba nga yung sitwasyon, pero at least 'di ba nabigyan tayo ng pagkakataon ni Vice President Sara Duterte na mag-ingat at maghanda. Kumbaga iba yung pag-iingat po ang kanyang nais ipabatid sa atin at mga paalala na huwag tayong makalimot na mag-update sa mga bulletin kagaya po ng nilalabas po ng Pag-asa kung saan tayo po ay real time na naa-update kung ano na po yung sitwasyon ng ating bansa laban dito sa papasok na napakalakas na bagyo, no? At hindi to biro mga kababayan kasi marami sa social media yung talagang nagpo-post nito at iba yung pakiramdam ko mga kababayan, no? At naway hindi ito talaga tumama dito sa ating bansa or mag-iba ang ihip ng hangin, no? At tuluyan tong umalis or humina man lang, no? At hindi na makapaminsala pa ng napakaraming mga tahanan, kabuhayan at higit sa lahat buhay. So itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte isang pagpapakita ng pagmamalasakit, no, sa ating mamamayang Pilipino
na hindi man niya maabot lahat ng ating mga kababayan kasi siyempre napaka-imposible talaga na malibot niya yung buong Pilipinas in a short time. No, kaya sa pamamagitan ng kanyang social media platform at sa tulong na din natin no na pagkuha sa kanyang short clip video ay maipaabot din po natin yung kanyang mensahe sa ating mga kababayan kasi malaking tulong po ito mga kababayan no na nagkakaroon po tayo ng direktang komunikasyon o ugnayan sa ating mga pinuno na maaari pong makatulong sa atin sa pagbibigay po ng mga karampatang impormasyon upang mailigtas tayo no at tama na makinig tayo sa mga otoridad kung kinakailangan na tayo ay lumikas na lumikas na po tayo at huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa upang maiwasan na po natin yung mga nire-rescue na hirap na no lalo na kung nasa mga lugar po kayo na bahain talaga at yung alam yung tahanan nyo ay malapit sa mga karagatan sa dalampasigan mas mabuti na ma-evacuate na po kayo at iligpit nyo na po yung mga importanteng gamit ninyo at ihanda yung mga basic needs no o maganda din po kayo ng mga medical kit nyo yung mga emergency kit na maaari niyong magamit sa loob ng 3 araw 'no. 'Yan yung flashlight, mga pagkain, biscuit, tubig na malinis, damit o kung ano pa yung, puwede niyong, magamit sa mga susunod na 3 araw lalo na kung mawawalan po ng, power supply. So yung mga power bank, yung mga cellphone natin ay i-fully charge po natin 'yan. And also siyempre mag-pray po tayo mga kababayan, 'wag na 'wag natin kalimutan 'yan at, i-ano po natin i-meeting or i-briefing po natin yung buong miyembro ng pamilya kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin during this typhoon. So kasi mahirap mga kababayan na talagang kalaban kasi natin dito yung matinding pagbaha, malakas na hangin na maaaring magtuklap ng ating mga bubong, magwasak ng mga mga tahanan at magpatumba o magbuwag ng mga gusali, puno sa kalsada. Kaya talagang maging maingat po tayo mga kababayan. So again, ito pong naging video message ni BP Sara ay isang napakahalagang bagay para sa akin at malaking tulong upang paalalahanan po yung ating mga kababayan na iba yung pag-iingat po lalo na po sa panahon talaga ng tag-ulan ngayon no? At magpapasko pa naman at mag-ingat po tayo palagi at ipag-pray po natin ang Cebu dahil hindi pa po sila nakakabangon no, buhat nung napakalakas na lindol na tumama sa kanila at ngayon naman ay talagang sila pa rin yung sentro ng napakalakas na bagyo. Kaya mga kababayan, always pray at maging alerto po tayo sa mga posibleng mangyari no, sa ating kapaligiran at mag-ingat po tayo palagi. Muli maraming salamat mga kababayan at i-share natin to no upang marami pa pong ang makapanood dito po sa paalala po ng ating Vice Presidente patungkol nga po dito sa pagdating ng napakalakas na bagyo sa Pilipinas. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.